Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang linggo ng panahon ng Kwaresma. At kung mapapansin niyo po, simula nung Ash Wednesday ng Miyerkules ng Abo hanggang sa susunod na mga araw, mapapansin niyo po sa mga pagbasa, sa mga ibanghelyo natin na tinutulungan tayo na pagnilayan ng ating sarili. Hindi lamang tingnan ang ating kalooban o kalooban ng Diyos sa atin, kundi tinutulungan tayo ng mga pagbasa na alalahanin din ang ating mga sariling kahinaan at kasalanan. At eventually, bago matapos ang Kwaresma, ay makapagdala ito sa atin sa sakramento ng pagkumpisal. Sa Ibanghelyong binasa ngayon, narinig natin ang kwento tungkol sa pagtukso ng demonyo kay Jesus. Meron pong 3 tukso na ginawa ang demonyo kay Jesus na pwede rin natin pong pagnilayan para sa ating sarili. Ang unang tukso na ginawa ng demonyo kay Jesus ay ang tukso tungkol sa mga shortcuts. Sa mga shortcuts sa buhay. Sabi niya sa Ebanghelyo, "Turn this stone into bread." Pansinin natin, papaano ang ginawa ni Jesus? If you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi mo na kailangang magtrabaho. Kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi mo nga kailangang humingi. Ang batong ito, pwede mong gawing tinapay in an instant. Shortcut. Tukso tungkol sa mga shortcuts sa buhay. Mga madaling paraan na gustong-gusto naman din natin. Marami po sa ating mga kababayan, maraming mga tao ang nai-scam. Bakit sila nai-scam? Dahil ang tukso sa atin, meron palang paraan kung papaano yumaman ng mabilis. Pwede ka naman yumaman ng mabilis, hindi mo na kailangang magtrabaho. Uupo ka lang, maghahanap ka lang ng mga tao na marirecruit mo, mayaman ka na. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Hindi mo kailangang pagpawisan, hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili. Merong kasabihan, there is no elevator for success. You need to take the stairs one step at a time. Wala pong elevator sa success sa buhay. Kailangan mong gumamit ng hagdan at umakyat ng dahan-dahan. Ito po ang itinuturo sa atin na pagninilay ng Ebanghelyo ngayon. Lalong-lalo na papalapit ngayon ang eleksyon. Papalapit ang eleksyon. Papaano po ang ginagawa sa atin ng mga politiko? Yung mga politiko, ang kanilang kinukuha na simpatya ng mga tao, yung kahirapan ng tao. At yung kahirapan ng tao, wini-weaponize. Kailangang dependent ka sa akin. Para maging dependent ka sa akin, bibigyan kita ng ayuda. At kapag may ayuda ka, every time na may kailangan ka, lalapit ka sa akin. Hihingi ka lagi. Ginagawa tayong dependent sa kanila. At ang ibinibigay na ayuda, ang sariling pera ng taong bayan, hindi galing sa kanilang mga bulsa. Isang simpleng paraan na sinasabi sa atin, hindi mo naman kailangang pahirapan ang iyong sarili. Bibigyan kita. Ang kailangan ko lang sa'yo, alalahanin mo ako. Walang kahirap-hirap na advertisement sa sarili. Walang kapawis-pawis na pagpapakilala sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagbibigay, maaalala mo ang pangalan ko. Ganun po ang kanilang ginagawang paraan. Gusto ng shortcut, gustong padaliin ang buhay. Pero para kay Jesus, ang katotohanan ng buhay, hindi madali. Walang shortcut
papunta sa Kalbaryo at sa krus. Kailangang dumanas ng paghihirap, pagpapakasakit, at kamatayan bago ang muling pagkabuhay. Yun po ang unang punto. Ang pangalawang tukso kay Jesus ay tungkol sa idolatry. Kalimutan ang Diyos. Kalimutan ang Diyos at ang unahin at alalahanin at isulong lagi ay ang sarili. Ang Diyos, hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ng tao. Ang Diyos hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang hatakin ang tao, upang sambahin siya. Pero ang demonyo, ang ginagawa ng demonyo, pwede ka namang maging Diyos. Actually, kapantay mo ang Diyos. Pwede mo pang lamangan ang Diyos. Yun ang tukso ng demonyo ng ahas kay Adan at kay Eva. Kapag kinain nyo ang bunga na ito, magiging Diyos kayo. Kaya nga natukso sila. Gusto nilang maging Diyos. At kasama sa kahinaan ng tao na makalimutan ang Diyos at unahin ang sarili. Kaya nga, meron tayong tinatawag na position-based identity. Ano yung position-based identity? Ang bahay ko, ang trabaho ko, ang mga ari-arian ko, ito ang nagde-define sa akin. Kung wala ang lahat ng ito, hindi ako makikilala. Kapag mayroon ako ng mga ito, kilala ako ng mga tao. Ito ang pagkatao ko. Ang bahay ko, ang sasakyan ko, ang pera ko, ang kayamanan ko. Ito ang pagkatao ko. At kapag mayroon ako nito, kaya kong gawin ang lahat. At hindi ko na kailangan ang ibang tao. Ganun po minsan ang tukso sa atin. Ganun po minsan ang tukso sa atin. Kaya nga marami tayong nababalitaan at marami tayong nakita sa telebisyon, na narinig sa telebisyon na balita na nung mawala ang kanilang kayamanan, anong nangyari sa kanila? Nagpakamatay. Nung nalugi ang kanilang negosyo, parang gumuho na ang kanilang buong mundo. Dahil ang feeling nila, yun na ang mundo nila. Ang kanilang negosyo, ang kanilang pera, ang kanilang mga ari-arian. At ang paalala sa atin ni Jesus, ang lahat ng mga bagay na iyan, walang saysay sa harapan ng Diyos. Sa isang iglap, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay natin. At ang lahat ng ating mga naipundar sa ating sarili, walang gamit. Hindi natin madadala sa kabilang buhay. Pangatlong punto. Ang pangatlong tukso kay Jesus, tinatawag na ego massage. Ego massage. Ano ulit ang ginamit ng demonyo kay Jesus? Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka mula sa tuktok na ito. Dahil sinasabi sa kasulatan, hindi ka pababayaan ng mga anghel ng Diyos. Kakalingain ka nila, aarugain ka nila. Ipinapaalala ng demonyo kay Jesus, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, Diyos ka. Kahit anong gawin mo, tumalon ka man dito, walang mangyayari sa iyo. Ang tinitira ng demonyo, ipinapaalala niya kay Jesus, isa kang Diyos. At dahil Diyos ka, gamitin mo ito upang ipakita sa mga tao ang iyong kapangyarihan. Kaya nga, sa social media, makikita natin yung kadalasang mga comment na sinasabi, you deserve it. Deserve mo yan. Kung meron kang magandang cellphone, deserve mo yan. Dahil pera mo yan. Totoo naman. Kapag narating mo ang ganitong estado ng buhay, deserve mo yan. Dahil pinaghirapan mo yan. Ang lahat ng mga bagay na ito, binibuild up ang ego natin. Nandoon ang kapangyarihan, nandoon ang katanyagan, nandoon ang kayamanan. At dahil mayroon ka sa mga bagay na ito, maganda ang ating pakiramdam sa ating sarili.
Kaya nga merong kasabihan na parang yung proverbial na example lagi, na yung langaw nakatungtong lang sa ibabaw ng ulo ng kalabaw, feeling niya kalabaw na rin siya. Nakalimutan na ang Diyos, nakalimutan na ang kapwa-tao, nakalimutan na ang kapitbahay, nakalimutan na ang pamilya. Narating lang ang ganitong estado ng buhay, nakapundar lang ng ganitong mga ari-arian, kinalimutan na ang iba. Ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo, hindi yun ang sinasandalan natin. Dahil sa isang iglap, pwedeng kunin lahat ng Diyos ang mga iyan. Ang Diyos lamang ang tanging pwedeng sandalan natin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. 3 tukso na ginawa kay Jesus. Mayroon ba sa 3 iyon na mga tukso sa Kanya na naging tukso rin natin? Alin sa 3 iyon ang nahihirapan tayong iwanan sa ating sarili? Alin sa 3 tuksong iyon ang mahirap para sa atin na kalabanin o iwasan? Dahil nagpapaganda sa ating karamdaman bilang tao. Sa unang linggo ng Kwaresma, hilingin natin sa Diyos ang biyaya. Hindi lamang ilayo tayo sa mga tukso, kundi dumating man ang tukso sa ating buhay, bigyan tayo ng lakas ng loob na labanan ito sa ating sarili.